Magandang araw mga bata! Kumusta? Ako si Kuya Red at may panibagong kwento na naman ako para sa inyo. Ang pamagat nito, Ang Bubungang Hardin. Kwento ni Kim Ann Aron mula sa Let's Read App. Tara na, mamati na, itong anak ko patihira. Pamati kita ay istorya, samit tayo na kabaraka. A story time, mag-enjoy good kita. Hindi kaaya-aya ang tanawin sa bubungan nila tita. May isang malaking pabrika na nagbubuga ng usok sa likod ng kanyang bahay. Nagpasya si tita na maglagay ng mga halamang marisol sa kanyang bubong upang ito ay mapaganda. Ngunit unti-unting nalanta ang mga halamang marisol. Hiling ni tita na sana parati siyang may mga bulaklak sa kanyang bubungan. Pero paano niya ito gagawin? Katapusan ng linggo, tinanong ni tita sa kanyang tatay kung matutulungan ba siya nito. Tay, gusto ko may bulaklak parati dito, pero paano natin sila papanatilihing buhay? Tanong niya. Gagawa tayo ng hardin. Nagdala ako ng isang malaking lalagyan para sa lupa at mga buto na itatanim. Magtutulungan tayo upang ang hardin na ito ay lumago at magtagal ng mahabang panahon. Ang kanyang pamilya ay inihanda ng mabuti ang lupang pagtataniman. Pero si tita ay nakakuha ng sorpresa. Bulati, kadiri! Ang mga bulati ay mahalaga sa isang hardin, tita. Paliwanag ng kanyang tatay. Tutulungan nila tumubo ang mga halaman. Hindi sigurado si tita kung gusto pa niya ang mga bulati. Pero pananatilihin niya ito kung makakatulong naman sa kanilang hardin. Nang oras na para diligan ang mga halaman, binuhusan ni tita ng isang timbang tubig ang mga halaman. Uminom kayo mga buto para mabilis kayong lumaki, sabi niya sa kanyang mga halaman. Tama na tita, huwag masyadong marami. Pinakita ng nanay ni tita kung gaano lang karami ang kailangang idilig sa halaman. Pero gusto ko silang lumaki kaagad, reklamo ni tita. Ang tanim ay kailangan ng sapat na panahon para lumaki. Malumanay na paalala ng kanyang ina. Alam kong mahirap pero kailangan mong maging matyaga. Makalipas ang isang linggo, ang mga binhi ay nagsisimula ng sumibol. Ito na ang oras para ilipat ang mga halaman sa kanya-kanyang paso. Nang madali si tita na bunutin lahat ng mga halaman. Dahan-dahan tita, sabi ng kanyang nanay. Kung mapuputol mo ang mga ugat nito, hindi na sila lalaki. Tinanim nila ang maliliit na usbong sa bagong paso. Nagsimulang gumawa ng mga kahon ang tatay ni tita para mas maraming bulaklak ang tumubo, habang gumawa naman ng karatula si tita para sa kanilang hardin. Natutunan na rin ni tita ang mga kailangan niyang malaman tungkol sa pag-alaga ng kanilang hardin. Hindi nagtagal at nagsimula ng sumibol ang mga bulaklak. Isang gabi, pumili si tita ng ilang bulaklak ng marisol upang ilagay sa hapagkainan. Nakita niya ang kanyang ina na nagluluto ng gulay. Nay, pwede pa tayong magtanim ng mga gulay sa ating hardin? Magandang ideya yan, tita. Halika, gawin natin. Hindi nagtagal, napuno ng mga halaman ng hardin ni tita ang kanilang bubong. Nagpapatubo na rin siya ng mga bulaklak, karot, sibuyas, talong at iba pang mga kahangahangang bagay. Ngayon, ang lahat ng kanilang kapitbahay ay ikinatuwa ang magandang tanawin sa hardin ni tita kaysa sa mausok na pabrika. Humingi rin sila ng payo sa pagtatanim.
Marahil sa isang taon, mayroon na rin silang hardin sa kanilang bubong. At dyan po nagtatapos ang ating kwentong Ang Bubungang Hardin. Mga bata, napakagandang kwento ang meron tayo ngayon. Kahanga-hanga ang ginawa ni tita. Dapat natin siyang tularan. Magtanim din tayo ng mga halaman o mga puno sa ating bakuran dahil makatutulong itong mapaganda ang ating kalikasan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo. Paalam!